Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Yan guys. Andito na naman tayo guys sa ating pa-live. Live tayo ngayon. So, siguro naman nakikita nyo guys sa ating thumbnail kung ano ang tatalakayin natin yung araw na to. Pero syempre, kumustahin muna natin ang ating mga viewers, ang ating mga subscriber, especially yung mga avid fans ng Backstreet Boys. And syempre, ng ating Mahalima. Ayan. So ito guys yung ating gagawin ngayon. Habang nag-unboxing tayo guys, magkukwentuhan tayo guys tungkol sa dalawang artist na ito. Dalawang group na ito. Syempre, yung pioneer, isa sa mga pioneer ng boy band. Syempre, sino ba hindi nakakakilala guys ng The Backstreet Boys? At syempre, ang bago ngayon, ito naman guys, ang ating talagang ba naman nagmamayagpag na ating SB19. So, pasensya nyo guys kasi medyo madaling araw na naman tayo nag-start ng ating live. And maganda yung ating talakayan ngayon about sa kanila. Yan. So guys, kumusta? By the way guys, siguro I think habang tawag dito, I think ito muna unahin natin. Kasi since ito naman talaga, The Backstreet Boys yung pioneer, isa sa mga nauna talagang sumikat. Actually guys, hanggang ngayon, sikat na sikat talaga pa rin ang Backstreet Boys, sa totoo lang. And yun. Since nakikita nyo guys, ito guys ay box set. Limited edition. Nakikita nyo guys, yan yung bakas ng nagdaan. Diba? Halos luray-luray na. So guys, yan talaga pag ilang dekada nang dumaan, ganun talaga. Hindi maiiwasan. Nasisira talaga. Kahit siguro anong ingat or anong tawag niya, silid mo sa mga collection. Kasi dadan ang mga panahon, dekada-dekada, iyan talaga ang kalalabasan. Diba? Yan, close up. Kaya kayo guys, ingatan nyo guys yung mga collection nyo. So, ito guys yung kauna-unahan nilang nilabas ng Backstreet Boys. And siyempre hindi magpapatalo dyan ng SB19. Ito naman yung kauna-unahan. Diba mga bagets? Sino ba ang standout sa mga ito? Sa pagiging bagets? Yan. Oops. I think ito nilabas ito noong mga 2019, mga ganyan. Kung hindi ko nagkakamali. Pa-correct na lang guys kasi ang alam ko talaga 2018, 2019 parang ganun. And ito naman nilabas siya noong 1990, I think 1995, 1996, mga ganun. Kasi itong box set guys na ito guys, ito yung lahat ng singles sa debut album. Naalala nyo guys yung Get Down. Get Down, Get Down. Yan. So, sumikat siya ng mid-90s. And sumunod naman doon guys na sumikat yung Anywhere for You. Oh, parang naalala. I quit playing games ata guys. So basta yan, yung mga song na yan, kasama dito sa debut album ng Backstreet Boys. And syempre yung para hindi ko magkamali, I'll Never Break Your Heart. Yan, Diyos ko po, mga makapagbagdaming ballads ng The Backstreet Boys. Parang ito guys, itong sa SB19, ang Backstreet Boys guys, I think parang may mangilan-ngilan na ballads sa album na to. And ang SB19 naman, mayroon din mga powerful ballads dito sa album na to. And medyo yung mga sumunod na mga album ng papunta na sa NSYNC guys. Pasensya na. Nung mga sumunod dito guys na album, pero parang feeling ko lang na parang missing yung mga
kinasanayan ng fans ng mga powerful ballads. Parang hindi na nila masyadong ginagawa and wala na silang nilalabas na gano'n katinding ballad talaga, 'di ba? Yung 2 powerful ballads sa album na 'to, hindi na naulit. Sa tingin niyo guys? Kasi yun ang napansin ko, more on talagang gala pa sayawan talaga and pop talaga yung mga kine-create na song ngayon ng SB19. I hope 'wag nilang makalimutan guys yung kinasanayan ng marami. Yung kagaya ko, nasanay talaga parang feeling ko talaga yung isa sa mga trademark ng SB19 yung kanilang boses talaga yung 'di ba? Kasi magsha-shine talaga yung boses mo sa ballad talaga. Maipapakita mo talaga yung quality ng voice. So, I hope 'wag kalimutan ng SB19 yung gumawa sila kahit papaano sa mga ilalabas nilang album, 'wag nilang kakalimutan yung ballad. Kasi importante yun. Kasi ito nga ang Backstreet Boys up to now guys, ang Backstreet Boys gumagawa ng mga ballad song. So, especially sa album na 'to. Kung naalala niyo yung ano nga, yung sinabi ko kanina 'di ba yung, Anywhere for You saka, I'll Never Break Your Heart, ballad yun guys. And sa mga sumunod nilang mga album, gumawa pa sila ng mga ballad songs na talagang nagmarka din. Like yung, ah, Shape of My Heart, 'di ba? Naalala ko lang, ayan. So, ang ganda ng album na 'to guys, mid-90s. Sino ba ang mga nasa era ko, kumbaga yung kapanahunan ko. Kasi nung 90s, 'pag sinabing boy band, pak! Ito kaagad ang mare-recall. 'Yan, Backstreet Boys talaga. May mga sumunod, 'di ba? May mga kumbaga may dumating, umalis kaagad, parang gano'n. Pero sila up to now andito pa rin. Actually may, world tour ata silang ginagawa and katatapos lang nilang gumawa nung I think Christmas album yung ginawa nila last year. Oh, active pa rin ang Backstreet Boys, ilang dekada yon. And I hope ang SB19 guys, i-pray natin talaga na makaabot sa naabot ng Backstreet Boys. I-disregard sa muna natin yung ano, BTS. Kasi gusto ko sabihin, bago pa naman ang BTS siyempre Backstreet Boys, sila talaga yun. So, kaya sabi ko nga, napag-isipan ko talagang gumawa ngayon ng content na itong dalawa ang mapag-uusapan natin, 'di ba? So, again, Backstreet Boys versus SB19. 'Yan. May tatlo ako ditong collection from, SB19. Ito yung, second EP, hindi siya studio album, again. Ibang studio album sa EP. So, EP, another EP, at ito na ngang I think pa-correct na lang, ito ang nag-iisa nilang studio album, debut album. Yung sumunod na lahat na lang yung EP, kaya nakaka-sad. Pero may pinapaliwanag silang, binubuo nila talaga yung parang may concept silang gano'n, 'di ba? Tatlo yun. Yung isa, nilaktawan nila, hindi nila nagawa ng physical album na kagaya nito. Yun na nga yung, sinasabi ko sa mga previous, videos na nagawa ko. Sayang hindi nila nagawan yun ng ganito. And napansin ko lahat ng ginawa nilang albums or EP wala sa vinyl record formats. Lahat lang CD formats. Ang Backstreet Boys may mga nilabas na din ngayong mga plaka. Meron nga ako diyan, sa collection ko. Ay gumawa din ang SB19 ng mga plaka din, yung vinyl record formats. Kasi para sa fans. I hope naman lahat ng ginagawa nila para sa fans talaga 'di ba ang SB19. So since focus nila yung fans, pasayahin nila, 'di ba? Yun lang yung comment ko, Ewan ko sa inyo guys, kasi I don't know kung ang mga fans ba ngayong panahon na ito ay hindi sila tawag dito, kasi kami noon 'pag fans automatic collection. Nagiging collector ka na agad kasi nga siyempre bibilhin mo yung mga
ano, yung mga something na nilalabas ng mga idol or, mga sikat na mga artists during the time. Pero ngayon parang napansin ko more on ano na lang sila, yung parang party-party, mga concerts, mga gano'n, live events. Sa mga physical formats parang wala na silang gana. So yun ang napansin ko, ha. And ano, tawag dito, itong tatlong ito, kung naalala niyo yung last, video yung ginawa ko, sana maisipan nilang gawing box set. Actually, 4 ito dapat, 'di ba? Ipasok nila sa parang ganito, 'di ba ito box set ito, eh. Mamaya ipapakita natin yung loob niyan. Imaginin mo kung itong lahat ng ito nakagano'n din, same itong box set ng, Backstreet Boys, oo. And lagyan nila ng mga kunwari special booklet sa loob and maglagay sila ng mga dedication sa mga fans, 'di ba? Nakakatuwa yung gano'n. So, as I said guys, itong bidyong ito about sa unboxing ng ating mga iniidolo nung panahon ko at itong panahon ko pa rin naman ngayon, yung SB19, 'di ba? Sino ba naman kahit matanda puwede pa naman maging, masugid na, taga-suporta ng SB19. Hindi naman pinipili sa binabasehan yung age or edad, 'di ba? As long as na nag-e-enjoy ka sa music, go lang, 'di ba? Kasi para sa akin 'pag walang music, walang saysay ang buhay ng tao, 'yun. So guys, and habang nag-a-unboxing tayo, nag-uusap-usap tayo about sa ganap sa kahit medyo konti na lang yung part ng SB19 ng, Backstreet Boys na pag-uusapan natin. More on ano tayo, SB19. Pero yung mga nanonood guys, na mga avid fans ng Backstreet Boys, ita-try natin guys na makalkal yung mga nakaraan, kung paano sila sumikat and kumbaga paano sila pinagkaguluhan dito sa Asia, especially dito sa Pilipinas. Yan, medyo tatalakayin natin ng bahagya. Pero magfo-focus tayo sa SB19. And habang binubuksan ko 'to, shine-share ko yung loob nito, magtatalakay tayo ng mga something ganap sa SB19 ngayon and sa konting, bagay about the Backstreet Boys, okay? So yan, ito guys ay hindi studio album, ito ay lahat singles. Singles, ulitin ko, hindi studio album. Singles po ang nasa loob nito. Yung buong singles na nilabas sa debut album pinag-isa dito. Kasi during that time, nung panahon namin guys, ang mga, anong tawag dito, recording companies, pinopromote talaga yung album na inilabas ng artist nila. Ganun yan. And since hindi pa noon uso ang YouTube or iTunes, Spotify, ganun mga streaming, hindi pa noon uso yan. Ang ginagawa, naglalabas ang record company nila, especially the Backstreet Boys, lahat noon ng mga artist. Kunwari, magpipili ang record company ng stand out sa album, gagawing single nila yan. And ito na nga, maglabas tayo ng example. Ano bang una kong makukuha dito guys? Yan. Kunwari yan. I think hindi ito yung first single, eh. Pero for example guys, ito yung, isa sa mga first single sa upcoming album na ilalabas. Ang gagawin ng record company, ilalabas 'tong single na 'to, ang tawag diyan maxi single album, CD, maxi CD. Kumbaga I think mga 3 songs lang ang mga nilalaman ng ganito 'pag single, released, CD, gano'n. And diyan nakalagay yung ipo-promote ng, artist. Ipapamudmod ito guys, talagang ipapamudmod.
Ibibigay ito guys sa mga radio station, mga gano'n, and at the same time sa mga record store. So ini-release na talaga siya para ma-promote yung upcoming studio album ng artist. Gano'n ang pag-promote ng album before. Hindi kagaya ngayon, diretso sa YouTube. Hindi pa ilang minuto, segundo, pa nag-decide ang artist na ngayon ang release nito, diretso yan sa YouTube. And available na kaagad yan sa iTunes, Spotify, or sa any formats na available ngayon. Like, kung mayroon kayong ano ba yung mga bukod sa iTunes and Spotify, I think Amazon I think parang may gano'n din sila, eh. Tidal, may mga gano'n. So noon guys, diretso yan sa mga radio station, mga FM station especially. And ini-play nila yan. And 'pag narinig ng mga tao, siyempre mayroon na yung mga request, may mga 'di ba nakaka-miss talaga yung mga gano'ng moment ano, na talagang naaalala ko lang. Once na naka-receive nito, physical seeding ito ang radio station, wala pa yung magre-request, ita-try pa lang nila yang i-play. Talagang on air kumbaga, kung sino man makarinig, tapos kunwari ikaw biglang mo narinig, nagustuhan mo, siyempre agad-agad mapapa-request ka, 'di ba? May gano'n, eh, nung especially nung buong 90s gano'n. O maano 'yan, so, doon made-detect ng ano kung nag-flop ba yung album or naging ano ba parang, yung impact talaga ng ano ng album is gano'n katindi. Talagang diyan sa unang single pa lang, sa unang single pa lang na ilalabas, magkakaalaman na kung magpa-flop yung tinatawag na basura yung naging album mo, parang gano'n, nung 90s. Oh, ngayon, 'di ba kunwari naging successful yung first single ng upcoming, studio album na ilalabas ng artist, agad-agad lalabas yung second studio album, ay second single sa album. And kukuha ulit tayo ng example. Kasi ito yung buong singles ng first ever studio album ng The Backstreet Boys, debut album. And meron I think parang may 1, 2, 3, 4, 5, 6 singles, 'di ba? Na inilabas ng record company nila para i-promote yung buong album, na which is lahat ng singles dito guys talagang wow, nag-trend talaga during the time, mid-90s. Lahat sumikat talaga, walang nalaos or nag-flop sa single na ito. Na buong ah, dinadala ng album na 'to, yung 5, 6 na singles na yun, lahat talaga nag-number 1. And kunwari ito na yung second single, 'di ba? Kunwari lang guys, kasi ang first single sa album na 'to, Get Down. Sino ba guys ang nakakaalala sa Get Down? Diyos ko Lord. Get down, get moving all around. 90s, makakaano lang yan guys sa mga kapanahonan ko. Yan. You're the one for me, get down, you're the one for me. Yan. So ngayon, kunwari itong first single na to, sumikat siya, diretso ilalabas na yung studio album. Yung buong album nito ilalabas na kaagad. Kasi ano, kumagat sa masa sa radio station. Kasi noong bukod sa mga radio station guys, mayroong MTV channel, Channel V, may mga gano'n. Kinalauna nagkaroon sa Pilipinas ng Mix. Yan ang mga uso na nung panahon namin, yan ang mga uso talaga. And ngayon lahat ang MTV ata nagsara na. And ang Mix naman matagal na nagsara. And lalo naman yung Channel V sa Asia, nagsara talaga yun. Kasi nga natalo nitong mga ano, mga nagsiratiyan ng mga kagagawa niya ng Apple. Kasi nag-release sila ng iPad noon. Nagsimula lang yan sa iPad. Yung mga ano, yung mga MP3 ginawang gano'n, inilagay, kinumpak sa isang ano, gadgets, parang gano'n. Hanggang sa unti-unti, ginawa na nilang parang sa business na, 'di ba? I-aano mo, parang ipo-purchase mo online ng ang tawag dito yung mga albums ng mga artist through iTunes.
'di ba? Nakigaya na din na gumawa na din ang Spotify, hanggang sa natabunan na yung mga ganito, wala na. Kaya nakaka-sad talaga. Paulit-ulit ko yung binabanggit, actually, everytime akong gagawa ng ano, gusto ko talagang maibalik kung sa Amerika tinry nila talagang i-revive yung mga physical albums, yung mga physical formats, hindi lang sa CD. Ngayon na-revive na nila yung plaka, 'di ba, yung vinyl records, na-revive na totally, kasi matagal yun nawala. Ngayon tina-try naman nilang ibalik yung cassette tape format. I hope mayroon ako ditong cassette tape format sa tabi ko. Pakita ko guys yung, sample ng cassette tape. Ito. Yan, A1. Yan, sino nakakilala guys sa A1? Like a Rose, 'di ba? Ayan, nabili ko pa 'to guys sa ano, Middle East, nung nagwo-work pa ako sa Middle East. Ang dami din mga pinasikat nito. Ito yung cassette tape na sinasabi ko guys. Ito kasi factory sealed bag. Kuha tayo ng bukas na. Yan, ito. Gandang example ko sa inyo. Sino nakakilala guys? Comment kayo guys para at least yung mga nakaka-recognize sa mga nilalabas ko dito sa monitor niyo sa TV, sa screen niyo. Yan, iconic. Yan. Tabi muna natin 'to. The Smoky Mountain. Meron ako diyan plaka. Ito yung kanilang final studio album. Death Penalty. Ano ba naman, nagkakabakil-bakil na naman tayo. Ito guys ay nilabas sa format ng, since noon nawala, naglahong parang bula ng mga plaka yung mga vinyl records. Vinyl records, 'di ba, nawala bigla 'yon. Ito ay nilabas na lang guys sa CD formats and cassette format. Which is ito na nga ihawak ko. Rare na ito guys. And hindi ko alam kung labas ito sa Asia, sa like Japan or ano. Kasi itong, asan na yun? Kasi malapit lang ako guys dito sa, ito, labas ito guys sa, especially sa Japan. Hindi ko lang alam guys kung labas din siya sa iba-ibang part ng Asia. Pero sa Japan nilabas ito. Itong Smoky Mountain Paraiso. Pero ito, kutob ko ito, hindi ito guys nailabas na sa ano, dito lang to sa Pilipinas. Ito yung kanilang last na ginawang project, last studio album, Death Penalty. Yan. Ito yung itsura guys ng cassette tape na sinasabi ko. Paano ba? May ano nito guys, player na kung saan pwede mo 'tong magamit. 'Di ba? Side A, side B, parang ano 'yan, plaka din, may side A, side B. Ang cassette tape gano'n din. Ngayon, nauso din noon ang Walkman na cassette tape. Sino ba naka-experience ng Walkman na cassette tape? Kasi bukod sa ano guys, Walkman na CD, ito naman meron din siyang Walkman na cassette. Yan, yung mga 90s, 80s, 90s, yan masasakyan nyo guys yung ano ko. So, sa cassette tape guys, parang CD yan. Sana hindi ako mawala guys sa subject natin, ano. Anyway, spontaneous lang. Tuloy-tuloy lang ating talakayan. And then, sana gumawa nito ang SB19, di ba, ng mga cassette tape format. Meron din siya guys, inlay. Mayroon siya mga photos, lyrics, dedication sa fans, mga message nila sa fans, ganun. Lahat ng detail ng album na to andito. Producer, composer,
bands, lahat nakalagay, nakapaloob dito. Hmm, ayan 'di ba ang daming babasahin? Oh, asan yung dedication dito hanapin natin. Mhm, minsan ewan bakit sana mayroon 'tong dedication. Ito, oh, meron siyang mga ah, ngayon ko na release pala ito sa France. Kaya pala guys, yung plaka ko ng debut album nabili ko yun sa France. Yung vinyl record na naka-display, yung debut album na yun guys, nabili ko yun sa France. Oh, release din pala sila sa France, sa Europe. Nabasa ko dito. May kagandahan guys sa tagal na nito sa akin ngayon ko lang na ano guys, 'di ba or nalimutan ko lang. Ang kagandahan ng mga ganito physical formats, may mga malalaman ka behind the album, behind the band, lahat 'yan guys kumpleto 'pag may physical album ka. Pero kung diyan ka sa Spotify, YouTube, iTunes, or kahit pa naman kahit saan, Tidal, whatever, Amazon, wala kang makikitang mga ganyan, mga babasahin na ganyan, sandamakmak na babasahin, 'di ba? Kulang na lang ilagay sa gawing libro. Kasi tape 'yan, how much pa yung mga CD? Oo. Kaya sana tulungan ng SB19 yung music industry ng Pilipinas. Sila ang magpasimula ng paglalabas ng mga plaka, mga cassette tape, mga CD. Sabagay nasimulan na nila sa CD, eh. I hope tuloy-tuloy na, 'wag lang sa CD formats. Gumawa rin sila guys ng mga cassette tape, yun, mas maganda. Kasi matutulungan nilang mabuhay ulit yung music industry talaga sa Philippines. Kasi sinasanay ng SB19 yung kabataan ngayon sa streaming. Pero kung sila magpapasimula guys, na baguhin ulit, ibalik yung original, ay susunod din yung mga ano, 'di ba parang hindi ko man i-example dito yung tungkol sa Bible ano, pero 'di ba si Moses, siya ang nagpa-facilitate before para sumunod akayatin yung ano. O sa music industry, kung ano ang nukala ng SB19 kasi sila talaga yung number one ngayon. Susunod yan ang mga tao sa kanila. Isu-support yan. Definitely 100%. Nasa kanila talaga. Alangan naman yung laos na ano, na artist, gumawa ng mga ano, 'di ba? Wala naman, ewan, kasi siyempre kung sino yung sikat, kung sino yung namamayagpag, yun ang maraming ano, taga-suporta. Imaginin mo SB19 yun halos buong Pilipinas talaga, 'di ba? Magbata, matanda, teenager, whatever, 'di ba? Oh, simulan nila kumbaga ibalik nila, i-revive nila yung lahat ng, about music, yung mga formats na nakalimutan na sa baol, i-try nilang i-revive, kumbaga kung sa music i-remake, i-revive, buhayin, kagaya ng ginawa ng Amerika, 'di ba successful, na-revive nila yung plaka, yung vinyl records format. Oh, 'di ba nakarating na dito ulit sa Pilipinas? O karamihan sa mga ano, bumibili na ngayon ng mga vinyl record format, pero yung cassette wala na talaga. Pero ngayon tina-try na naman sa Amerika, 'di ba gagayahin na naman yung Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon parang hindi gagayahin na lang sa Amerika, hindi pa magawa ng Pilipinas? Ang hirap ngayon sa panahon dito sa Pilipinas, wala ka talagang mabibilhan. Kunwari maglalabas ng album ang kunwari, for example, si, sino ba ang mga Gen Z? Sino ba yung mga sikat na like kunwari Sarah Geronimo, 'di ba?
Yeng Constantino, Kyla. I think parang may mga nilabas silang mga album lately, especially si ano, alam ko si Kyla, kalalabas yung album pero wala siyang nilabas na any physical formats. Kasi nga wala na talaga, wala ng sumusubok na ibalik talaga yung ganyan, itong mga ganito. Pero kung ang SB19 ang gagawa niyan sa panahon ngayon, maibabalik ng SB19 yung sigla. Tatangkilikin ulit yung mga ganito, sila ang magsisimula ulit. Kasi sila ang may pinakamaraming supporter ngayon, aminin niyo 'yan. Oh, sila. Alam 'yan ng mga icons and mga kumbaga yung mga matatanda na dito sa music industry. SB19 yung number 1 na artist sa Pilipinas. And hopefully, gano'n din sa buong mundo in the future. Kumbaga ewan ko lang hindi natin masasabi 'yan. Depende sa kung paano nila tatrabahuhin, 'di ba? Kayo guys, naniniwala kayong makakaya ng SB19 'yan na talagang maging kumbaga parang Pacquiao 'di ba, na makilala talaga buong mundo? I think kaya ng SB19 'yan, I think suporta ng Pilipinas, ang gobyerno natin dito sa Pilipinas, government, dapat may gano'n din. And yung mga fans talaga, ipu-push talaga natin kumbaga, yun. Kaya nakakapanghinayang lang, balikan ko yung mga physical format na ito. Maisipan sana ng SB19 na ma-appreciate talaga nila ng sobra-sobra yung ganitong klaseng something sa music na para mamulat ulit yung mga tao. Lahat ng fans nila definitely bibili yan. Tatangkilikin yan hanggang sa magsunodan na magsigayahan ay yung mga upcoming artist or mga dati na natutulog na artist. Maglalabas na rin ng mga ganito. For sure yan, sigurado yan. Pero wala kasing ginagawang ganyan ng SB19. Wala sila. Aminin niyo guys, walang plaka, walang vinyl records or cassette tape na nailabas ang SB19. Ang mayroon, photo cards. 'Di ba? Definitely lahat tayo diyan, lahat kayo may mga photo cards ang SB19. Yun ang mayroon. Sana naman Pinuno, sana mapanood 'to ni Pinuno, i-share niyo kay Pinuno. Sana naman mag-meeting kayo, mag-usap-usap kayo, sumugal kayo, as in sumugal. Hindi lang para sa inyo, para sa music industry. Kasi walang ginagawa ang medyo malalaking na dito sa music industry. Pangalanan ko na, Star Records. Andiyan pa sila, Viva Records. Yung iba kasi like Octo Art CMI, Pilipinas gano'n o kaya Ivory, ay matagal na silang talagang wala na. Polycosmic Records I think parang mayroon pa ngayon pero hindi na gano'n ka-active. Poly East. Ang Vicor matagal nang nagsara. Ibinenta na nga yung mga rights ng mga nagawa nilang mga albums and music sa Viva Records. May hawak na ngayon guys ng dating Vicor Music. Ano bang maibigay ko sa inyo example ng Vicor? I think ito. Itong album ni Regine na ito, gawa ito ng Vicor Music. Kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin. Kasi si Regine Vicor nga. Paiba-iba kasi si Regine ng record company. Nagsimula siya sa Viva Records. Yan, Vicor Music. After ng Viva, lumipat siya sa Vicor.
Yung Vicor na sinasabi ko guys nagsara. Siguro nalugi, na-bankrupt, kung anong nangyari sa kanila. Ibinenta na sa ano, sa Viva. Ang may hawak na ngayon ng mga rights ng kagaya nito, music na napapaloob dito, hawak na ng Viva. 'Di ba, ang dami ko na sa inyong nai-sample. Cassette tape. Yun ang ibig ko sabihin, maisip-isip ng SB19, especially si Pinuno and si Ken, kasi sa lahat sa kanilang lahat, individual member ng SB19, si Ken yung may magandang solo career, aminin niyo yan. Pero siyempre hindi pa titinig yung grupo, yung buo, yung SB19 mismo. Since si Ken yung namamayagpag sa solo career outside SB19 group, gawin din niya yung pwede niyang magawa sa music industry. Although na-appreciate ko si Ken kasi talagang ginawa talaga niya yung lahat. Nag-try siya maglabas ng mga plaka, 'di ba? Oh, hindi yung ginawa ng SB19 ni Pinuno. Ewan ko, siguro nakikita niya naman siguro naman nakahawak na si Pinuno ng plaka 'no, ng vinyl record format. Baka nga may koleksyon na ngayon si Pinuno ng mga plaka o kay Sistel. Bakit hindi pumasok sa utak ni Pinuno yun na, gagayahin ko kaya si ano, si Ken Philip, yung nilabas ng record company niya, gayahin kaya natin, subukan kaya natin o higitan natin. Since wala pang nagagawa si Ken na nailalabas na cassette tape format, tayo kaya magpasimula ulit. I-introduce kaya natin ulit yung mga ganito sa mga Gen Z, sa mga kabataan ngayon. Tingnan niyo sa mga online. May makikita na kayo ngayon na mga Walkman, cassette tape, Walkman. Pinanimulan na yan ng ano, ng US and Europe. May plano akong bilhin ngayon guys, yung nilabas ng France na cassette tape Walkman, We Rewind. I-google nyo guys yung We Rewind na cassette tape Walkman. Ang ganda guys. O kayo mga Gen Z, mga nanonood ngayon, i-google nyo right ngayon, i-google nyo yung We Rewind na cassette tape Walkman. Tapos bili kayo ng mga ganito. Naku po, ang angas nyo sa labas ba naka-Walkman kayong ganyan. Bukod sa maagas, sobrang yung buong maghapon nyo, talagang may saysay at happy at masaya. Yun ang ibig ko sabihin. 'Di ba? Okay. Yeah, may mga comment ngayon. Okay. Anyway, again, hello sa ating mga music. Ating mga viewers, kumusta po? Ayan. Nakakatuwa naman may mga nanonood and yeah, may mga bagong viewers. Okay. Medyo na ano lang ako nung isang comment. Anyway, yun na nga, ibig ko sabihin, physical formats. So I hope maano yun ni Pinuno. Kumbaga, maisip niya na, isa ito sa magandang gagawin natin para matulungan yung music industry sa Philippines. Ang pagbangon ulit ng music industry na talagang matagal nang nanahimik. Tulungan ng SB19. Kung ang gobyerno ay hindi talaga tinutulungan yung music industry, ewan ko na lang, SB19 na lang ang tumulong. Ibalik nila yung sigla. Hindi lang puro streaming or iTunes, Spotify, or dito sa YouTube. 'Di ba? Yung mga nasa likuran ko, ang saya guys. Kahit may nararamdaman ako, kunwari ngayon ay hindi ako okay.
Punta lang ako dito sa music room, papatugtog ako, magkakalkal, mag-i-scan ako ng mga collection ko. Oh, gano'n nakakaano na laking tulong talaga niyan sa mental issue ng isang tao, ang music. Hmm, totoo 'yan. Kaya nga yung isang ano parang, ano ba yun, yung nasa logo ng, Tower Records. Sinong aware sa Tower Records, guys? Kasi nag-iisa na lang 'yan sa ano, sa Japan. Oo. No music, no life. Parang yung ano 'yan, parang anong tawag diyan? Hindi mo na nakalimutan ko yung salitang ano, may gano'n sila na, ah, iyan yung, ano ng ito, tawag diyan, name-mental block ako guys, pasensya na. Madaling araw kasi guys. Iyon gusto ko sabihin, kahit naman ano, totoo yun talaga kung walang music talaga walang saysay ang buhay ng tao. So, ayun basta tayo ng comment. Mm, mhm, mm. So yun. Hi ulit sa ating mga viewers. So yun na nga, ito nakakadalwa na tayo ano, ito, itong We've Got It Going, yan, ito yung isa sa mga upbeats na mga, talagang disco kung disco nung 90s, 'di ba? Saka yung tunog nito grabe. I-research niyo guys yung mga song ng Backstreet Boys guys. Kasi, kumpleto naman 'yan sa mga kung wala kayong mga physical, albums. Kumpleto siya guys sa iTunes nga, sa Spotify, naandiyan 'yan guys. I-try niyong i-research yung mga song ng Backstreet Boys, BSB, 'di ba? CD format, oh. Ayan, may isa pa dito, 'yan. Ito naman yung isa sa mga ballad ng, album, yung buong album. Dalawa kasi yung talagang nag-trademark na ballad sa album ng Backstreet Boys, itong Anywhere for You. Ang ganda guys ng ano nito loob, kakaiba yung art ng ano, 'yan. Iba din yung CD niya. Ayan, 'di ba nabuksan na natin? Oh, iyan. Wow! 'Di ba, sana kung may ganyan din ang SB19, hindi photocard lang. Hindi ko inaano ha, baka makitid na may mga utak niyo ha, hindi ko inaano ang SB19 na nagdi-discuss tayo ngayon guys, 'di ba? Kasi may mga comment na nababasang iba na naman interpretasyon, ang kitid ng utak ano guys, pasensya na. So ito guys, gusto ko sabihin, i-try ulit na anong tawag diyan, bukod sa ano ba maganda bukod sa term na i-revive, yung para manumbalik ulit yung mga ganito sa atin sa Pilipinas. Oo, gumawa ng mga ganitong iba-ibang edisyon, may mga design ng mga album, 'di ba ang ganda? Saka itong disc nito yung mga fans noon guys, yung time namin, yung mga fans noon, ginaganahan talaga, excited 'pag may mga ilalabas ang mga iniidolo nila. Kunwari, may mga pa-surprise yan guys sa mga fans. Ito 'di ba, CD ito, hindi 'to basta-basta ordinary CD. Oh, transparent, oh. Akala mo ano, tumutunog yan guys, hindi yan, anong tawag diyan, pan-display or ano. 'Di ba transparent siya, may design, may ano, kakaiba. Kaya masu-surprise yung ano, talagang may excite yung mga fans. Oh, may mga signed pa, oh, signed siya ng ano, 'yan. 'Yan, tama ka, Emeline Ayuban.
Sabi niya ni Emeline Ayuban, "Gusto ko talaga magkaroon ng CD ang SB19 para remembrance." Totoo, yun na nga, yun ang ibig ko sabihin. Ang mga ganito ay ang magsisilbing remembrance nila ng SB19. Bakit pa sila gumagawa ng music? Para sa atin, sa mga fans, sa mga avid fans. 'Di ba? I hope, one day, hindi ko naman nira-rush ang SB19 ano, maisipan nila, especially ngayon tapos na yung, konsepto ng, ano ba yung sinasabi ni Pinuno na binubuo ng tatlong EP na yun? Sino ba ang mag-a-answer guys sa ano, quiz tayo ngayon, parang examination ano. Ano na nga yun guys, paki-comment yung binubuo ng tatlong EP? Kasi kumpleto na 'di ba? Nagtapos siya guys dito sa ano, nagtapos siya dito sa simula at wakas. 'Di ba tatlong EP 'yan? Nagsimula dito sa pagsibol, 'yan pagsibol, and nagtapos siya sa simula at wakas. Yung isa kasi hindi na nagawa ni Pinuno ng CD format. Ewan ko kung anong nangyari, walang nilabas na CD format. Ngayon sabi ko nga, sana maisipan ni Pinuno na maglabas siya ng box set ng mga plaka, yung bumubuo doon sa tatlong EP-ng yun. Isagpak i-ano, i-compile niya sa isang, box set, and yung mga tinakbo ng career nila sa loob ng tatlong EP-ng 'yan, siyempre may mga photos and everything, yung mga lahat ng behind the concert, behind tour, i-compile nila 'yan sa isang libro kasama yung mga plaka, box set. Parang ganito, box set. 'Di ba ang ganda? Sobrang ano, talagang kung ako yung ano, bagets ngayon, pag-iipunan ko talaga. Kasi ano, yun yung ano, yung parang kahit ikaw yung kunwari, sa pagtanda mo, 'di ba? Kasi dun naman tayo papunta, 'di ba? Babalikan mo, bubuksan mo yung box set na yun, 'di ba? Kunwari hindi na sikat during the time ang ano, ang SB19. Maaalala mo yung kabataan mo, hindi lang SB19 ang maaalala mo, pati yung ikaw. Nostalgic, 'di ba? Mga gano'n. Mare-reminisce mo kunwari may, girlfriend ka during that time, na heartbroken ka. May mga gano'n, hindi lang eksaktong ano, yung artist na sinusuportahan ang maaalala mo diyan. Yung buong mga kaganapan sa buhay mo during year, during ano, decades na 'yan, may gano'n 'yan. Pero kung walang ilalabas na mga ganito, mga ganyan, alangan namang kalkalin mo yung Spotify items, Diyos ko Lord, 'di ba? Yes, totoo 'yan, Emeline. Sa Japan, buti pa ang Japan talaga hanggang ngayon talaga, guys. Pero karamihan sa mga Hapon guys hindi nakakaintindi ng English, pero kumakasuporta talaga sa music industry. Talaga akala mo yung parang naintindihan lahat ng mga kinakanta na mga foreign ano, artist. SB19, nasakyan ng mga Hapon kahit ano, kaya nga may mga ganito, 'di ba? Ang mga album sa Japan guys, since ito ay ginawa sa Japan, may ano yan, may OBI. Oh. Tapos may booklet yan sa loob na para maintindihan lang, parang kung sa ano may kailangan mong interpreter or ano, may translation. Kasi nga gano'n sila mag-ano sa music talaga, naniniwala sila na ang music importante sa buhay ng tao. Gano'n nila kumbaga gano'n sila mag-support talaga sa music, oo. Hanggang ngayon kumpleto ang format sa Japan, cassette tape, MD format, MD format guys. Hmm. MD format. Meron ito sa Japan, hanggang ngayon meron. The Journey, sino ba ang vocalist ngayon ng Journey, 'di ba Pilipino? Sino? Paano tayo guys, sino makakahula, sinong vocalist ng ano, lead vocalist ng ano, The Journey? Pa-comment. Okey, sabihin ko na, Arnel Pineda.
Journey. Ito guys, hindi kasi tape, ibang format naman ito. Ito ang tinatawag na MD format. Yan. 'Di ba, ang daming iba-ibang klaseng formats. Kumbaga ang music noon talaga kumbaga napaka-healthy, napakasaya noon ng music industry. Mamimili ka guys kung anong trip mong formats, 'di ba? Noon ang trip ko kasi hindi pa man ako gano'n anong tawag diyan, ang kaya ng mga budget ko lang noon, nung mga teenage teenage days, cassette tape, CD, 'yan. Pero ngayon nga guys, sinasabi ko, hindi ko man maano yung mga kabataan ngayon, lagay muna natin dito. Kasi nga kung, student ka, mahirap din talaga. Pag-iipunan. Ako noong pinag-iipunan ko talaga nung nag-high school ako, talagang mag-iipon ka talaga para makabili ka ng cassette tape. Andito may price pa guys, may katunayan kung magkano ang cassette tape nung 90s. Ito, magkano yun guys? ₱150. Yan yung presyo guys 'no. Sino ba dito sa mga nanonood na may mga koleksyon ng cassette tape? Ito ang kaya ko noon. Ang CD naman noon, 375, pataas yan. Mayroong 450, pinaka-maximum guys 550. Pero pinakamababa sa CD guys 375. Yung mga Eraserheads, 375 lang ang isa noon. Pag cassette naman, mga ganito, mga tape, ito ay 150. Minsan nga, nagbibikol tuloy ako guys, may 100 lang. Pinakamababang presyo sa cassette tape noon ay 100. Pero kinalaunan naging 200, mga gano'n na. Kasi minsan may double cassette. Kung maraming song yung napapaloob sa album na nilalabas ng mga record company, 2 cassette tape yan naka-pack. Yun, doble ang presyo. Pero 'pag mga single album na ganito, single cassette, 150, 100 or 150. Yun ang bintahan noon. Ayan. Kaya yung mga student noon, kayang-kaya naman yung mga cassette tape. Kumbaga, siguro mga 2 weeks sa pag-iipunan nung 90s. Yung medyo mayaman-yaman na tao, kahit ano lang, mga days lang sa baon, hindi na titiisin na lang yung gutom, makabili lang ng bagong album ng Eraserheads, 'di ba? Isa yun sa mga paborito ko nung 90s. Sa OPM, kasabayan niya ng mga River Maya, 'di ba? Sino pang mga bands noon sa OPM, After Image, Alamid, Shakul, yung mga OPM nung ang saya ng OPM guys noon, promise. Kakatuwa noon. Tapos bukod sa mga ganyan, kung medyo kasi nung panahon namin nakakatuwa nung time namin 'di ba inaano ko yung history 'di ba? Kasi dalawang mukha ng music guys, mayroong pang-sosyal, mayroon namang pangmasa. O kunwari na ikaw ay taga-probinsya or, taga-bundok or something like that. Ang mga trip na kanta, mga song ni April Boy Regino, mga gano'n. The April Boy, sikat na sikat 'yan sa probinsya. Oh, humabol pa itong si Jessa Zaragoza. 'Yan yung mga gusto ng masa. Pero 'pag medyo mga class, nandiyan na yung mga Martin Nievera, oh, Gary V. Sa mga band naman siyempre mga Eraserheads, oo. Pero kung mga probinsya, sa mga pistahan sa mga Renz Verano, mga gano'n.
Yan ang history ng music. Hmm, nakakatuwa 'di ba? Kumpleto guys ang panlasa ng masa, ng tao. O ako noon kahit ano, kahit mga joke box or something like that, paborito ko din 'yan. Sino ba hindi magugusto sa kanta ng April Boys? Diyos ko po. Nung high school days namin sikat na sikat yung mga kanta nila. Nung yung magkakapatid pa ha, bago mag-solo si April, Regino. Gusto ko sabihin dito, iba ang sigla ng music industry dati kumpara ngayon. Yun ang totoo. Nakaka-sad talaga, pero yun ang totoo. Kaya ang panawagan ko sa SB19, tulungan nila ang music industry. Diyos ko Lord, parang awa mo na pinuno. Isugal nyo, maglabas kayo, anuhin nyo ang mga tao ngayon, pilitin nyo. Talaga, talaga hindi naman sa ano, pero hindi naman sa garapalang pilitin yung ano, pero once kasing maglabas ang SB19 ng ganyan, susunod talaga ang mga fans. Ang mga 18, bibili at bibili at susuporta 'yan. 'Pag nasimulan na hanggang sa masanay na yung mga tao na, ay ito na yung ano ng music ngayon, na ibalik na ang saya na. Yun. Sa tulong ng SB19. Hmm, SB19. Kasi aminin niyo guys, the rest ng mga artist sa Pilipinas, hindi magagawa 'yan. Pero naniniwala ako kung ang SB19 ang gagawa, sigurado ko kaya 'yan. Sa dami ba naman ng fans. Buong Pilipinas, I think impossible kung wala pang makakilala sa SB19 sa panahon natin ngayon, Luz Biminda. 'Di ba lahat 'yan. And isang desisyon lang ng SB19, mababago ang music industry. Gano'n 'yan, gano'n katindi ang SB19. Pero hanggang ngayon hinihintay ko talaga yung move ni pinuno ng SB19, parang medyo nakukulangan pa ako. Siguro nga, kasi naman sa pagiging artist ka, talagang ano business. Oh, nakakatakot kasi magsumugal. Siyempre priority pa rin naman nila, may mga pamilya-pamilya ang SB19, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing nagpapayaman ng SB19, wala silang iniisip sa music industry or ano, basta gumanda talaga yung buhay nila, hindi naman siguro gano'n. Pero sana maisip ng SB19 na sila yung key na makakagawa sana niyan, na maibalik talaga yung ano, yung sigla ng music industry sa Pilipinas. Yun ang ibig ko sabihin. Sana one day talaga makita ko yung mga desisyon na gagawin ni pinuno na naka-focus naman sa music industry natin, hindi lang doon sa kanilang career. Dapat may kahit konti lang, kahit 1/4 lang ng ano, yung sa mind nila na i-dedicate nila sa music industry talaga, and then the rest para sa kanilang personal na career, 'di ba? Kasi nga kung bakit ko nasabing nasa kamay ng SB19 ang pagbago ng music industry, ni si Regine Velasquez nga, icon 'yan, naglabas ng Reginified album, 'di ba? Anong ginawa ng kanila ng record company ni Regine? Hanggang ngayon guys, pinaasa yung fans. Maglalabas daw ng physical album, at ang daming physical album na naka-ano, ipinangako. Mayroon kasi tape, mayroong CD format, mayroong vinyl record format. Icon 'yan, Regine Velasquez 'yan, Anong petsa na? Pa-3 years na ata. Walang nilabas kasi siguro hindi ko naman sinasabing nawalan ng tiwala yung record company ni Regine sa kanya na baka mag-flop or malugi.
Oh, yun ang ibig ko sabihin guys. Pero SB19 walang lugihan. Kahit ano talaga, kahit ano na lang ilabas ng SB19 bibili at bibili niyan ng mga fans. True yan, totoo yan. Ako nga, may time na walang-wala talaga ako. Biglang maglabas ang SB19 ng box set. Alam niyo yung ano, mga puro litrato lang. Puro litrato lang, wala kaya na medyo nadidismay talaga ako sa SB19. Akala ko man din yung lalabas talagang box set ay mga music. Nilabas nila mga photos. Oh, sinong mayroong copy noon? Oh, napabili ako kasi, isa ako sa mga avid fans. Oh, at susuportahan ko talaga ang SB19. Mahal yun, medyo expensive talaga yun. Mm. Yun ang ibig ko sabihin. Kahit anong ilabas ang SB19 bibili ng fans. Kasi mga talagang avid fans. 'Pag sinabi kang avid fan, lahat ng about sa artist, kailangan mayroon ka, gano'n. Pero ipapasok ko yung ano nga, yung subject na music industry. Oh, yun na nga gusto ko sabihin, i-ano ulit nila, i ilabas nila yung kumbaga gawin nila yung mga natutulog ng ano, pinatulog na ng panahon, ibalik nila sa tulong nila. Kasi susuportahan talaga yan ng mga fans and gagaya na ang lahat, diyan na magsisimula. Magsisigayahan na yan mga yan. Nilabas na ng SB19, tumabo sa takila, tumabo sa fans, gagawin din namin. Oh, Ben and Ben. Gagayahin nila ang SB19 for sure 'pag naglabas ang SB19 ng ganyan na mga ano, mga formats tapos nag-boom. Oh, sino pa ba ang ano, oh, mga P-pop na mga ano yan, na mga group ngayon. Buti ang BINI kahit anong tawag diyan, kaya nagtaka ako sa Star Record, sasabihin ko na ang record company ano. 'Di ba, BINI, isang album ang daming edisyon. Ilang edisyon ba yung plaka nila? Mayroon pang Flames, 'di ba parang nabasa ko, ano ba yun, Flames, ano yun, studio album nila, bagong studio album. Nasa plaka na din. Yung kay Regina Icon ng music industry sa Pilipinas, may isang format walang nilabas, pero pareho sila ng record company, So ibig sabihin parang wala ng tiwala sa kapasidad ni Regine Velasquez ang record company niya. Kung gano'n, kung ako kay Regine, babalik ako sa dati kong record company, either na Viva Records or Polycosmic Records. Kasi kung nafi-feel ko walang tiwala sa akin ang record company ko, ano pang gagawin ko sa record company-ing 'yan? Papangakuan lang ako. Kung love talaga ni Regine yung mga fans, na hindi lang sarili niya ang iniisip, dapat may gagawin siyang something na ano, nakakaawa naman yung mga fans ko. Bakit pending yung aking mga physical format, nag-aasa, naghihintay. Bakit naman pinaasa ng aking record company? Dapat 'wag gano'n. Kasi bakit ang BINI, iisa kaming record company, ang label namin, pareho kami ng ano, 'di ba, ng company ng ano. Bakit hindi pa nga nailalabas, may pre-order na kaagad ng mga plaka and ano, tapos sa isang album, lima-limang edisyon. 'Di ba may gano'n, ang BINI? Oh, pero si Regine, 'di ba, nakakaawa tuloy ngayon si Regine, parang na-itsapwera. Sino bang mas icon, BINI o si Regine? I know mas sikat ang BINI, I think, sa panahon ngayon. Pero por respeto naman sa isang sikat pa rin na ngayon, hindi pa naman laos si Regine at icon pa yun, 'wag naman sanang ma-over. Nasa isang ano kayo, record company. Okey lang sana kung nasa Sony Music si Regine. Pareho silang nasa Star Music, EBS. Sana naman hindi nila iparamdam kay Regine na hindi na si Regine gano'n ka-ano sa
Yung parang kulang lang sabihin hindi ka na kasi sikat, baka mag-flop, baka malugi kami, kaya huwag ka na maglabas ng mga physical format na 'yan. Ibigay na natin sa BINI lang. Parang gano'n ang ibig sabihin kay Regine, para sa akin lang naman, ha. Hmm. Saka hindi ko naman sinisigurado ano yung talaga ang rason ng Star Music kay Regine. 'Di ba, nakakadismaya. Kasi ang buong sambayan ng Pilipino impossible na hindi kilala si Regine. Regine Velasquez. Hmm, hindi lang sa Pilipinas, buong Southeast Asia. Hmm. Mismo nga mga ano, mga foreign artist hangang-hanga kay Regine, sila Alicia Keys, 'di ba? David Foster, kilala 'yan si Regine. Oh, yung last lang nga recently yung concert ni sino na nga yung nag-concert niya sa Mall of Asia ba yun? George Groban, tama ba 'yan? Oh, halos mag-bow down kay Regine kasi alam niya daw kilala niya si Regine. Oh, sobrang humble ni Regine dun, kasi sabi niya sa concert hindi na talaga siya sinabi niya after the concert na hindi na siya gano'n ka-confident sa sarili niya. Mm. Kasi ngayon 'pag nagla-live, may time kasing sa age niya na din, minsan, nag-aano talaga parang nababasag yung boses niya na ano, pumipiyok parang gano'n. Buti nga nakaka-live siya ng ganyan, si Mariah sa ka-batch niyang ano, sa genre niya, sa foreign, si Mariah hindi na nakakanta masyado ng yung full live. Puro na may mga ang half ng kanta niya sa mga climax ng song, nili-lip-sync na lang. Pero si Regine up to now kinakanta talaga niya ng yung full song, live. Kisiyaw ng pumiyok. Kasi siguro ayaw niyang lokohin yung mga fans, kaya gano'n. Gusto niyang totoo talaga yung naririnig ng mga fans. Kisiyaw daw may problema yung boses niya. Ay gusto ko sabihin dito, ang SB19 sana panimulan ulit nila para kagaya niyan kay Regine, kung masanay yung mga tao kahit hindi na gano'n kasikat si Regine, maglalabas pa rin ng album physical format kasi sinimulan ng SB19 na manumbalik, maging gusto ulit ng taong bayan yung mga ganito, hmm, mga ganito. Hmm. SB19 naman please, tulungan niyo talaga yung music industry. Dapat siguro baguhin ko yung title ng live natin ngayon para at least manawagan tayo. Para 'to sa bagong henerasyon, sa mga upcoming generation na po. Hindi lang para sa atin ngayon at this moment, itong tayo ngayon, yung mga susunod pa. Oh, magiging legendary ang SB19, sila ulit yung nagbangon ng ano, nasa history na 'yan. Oh, sila ulit ang nagbangon ng music industry. Oh, yung mga historian pagdating ng panahon, SB19 ang lalabas sa history na nag-try na buhayin yung music industry sa pagkakalugmok dito sa Pilipinas. History. Ngayon, magagawa lang 'yan kung yung heart mismo ni pinuno ng SB19 hindi ilalagay sa utak yung business. Music, I know business, pero pero kung alam mo isa ka sa makakatulong sana, konting i-set aside mo muna yung pera, pera-pera, business-business. Try mo munang tumulong, 'di ba, sa kinabibilangan mong music industry. Kasi alam natin, kayo guys na nanonood ngayon, alam niyo
may kapasidad ang SB19 na mabago ulit yung music industry sa Pilipinas. Hmm, gano'n. Sabi ko nga nag-iisip ako ng isang araw, ngayon kasi may bago silang binuong parang website or something ang SB19 kasama ang mga P-pop. Sabi ko, ano kaya kung gumawa ang SB19 ng isang physical store, shop, ah, 'di ba yung entertainment something nila yung grupo nila may 1Z Entertainment parang gano'n, 'di ba? Gawin nila 'yan parang gumawa sila sa Manila muna for now, ng isang shop. Lahat ng buong studio albums, buong mga single, maglabas sila ng mga physical formats, tadtarin nila yung shop na yun ng mga ganito, pati yung mga ibang, P-pop artist, isakmal pasok nila sa store na yun. Parang alam niyo yung ano, sa Japan yung, nag-iisang malaking, music store doon, Tower Records. Imaginin niyo na lang kung may gano'n ang SB19. Simula sa unang album nila, pati yung mga album na din ng bawat member, gawan lahat yun ng mga physical format, i-display sa isang malaking shop, isang music store na ang title ng store ay SB19, exclusive, something like that. Oh, and kasama yung iba-ibang artist ng P-pop. 'Di ang mga tao gaganahan, everyday siguro ang haba ng pila. Baka everyday parating sold out talaga yung mga naandoon sa loob ng shop na 'yan, 'di ba? Sana gano'n may gano'ng mindset talaga dapat, sana may gano'ng mindset ang ano, ang SB19 and si Pinuno, maisip niya yung mga gano'n. Saka na muna siguro yung ano, since medyo okey-okey na sila ngayon, medyo stable na yung kanilang, personal ano, nakakatulong na sila sa family and, medyo okey na din yung, financial ano nila siguro. Ano kaya this is the time na parang mag-focus naman sila sa ano, sumugal sila, mag-create sila ng mga ganyan. Kasi talaga kasi kung mag-aasa ka sa gobyerno sa Pilipinas, sa government natin na, baka puwedeng sponsor gumawa tayo ng ganitong building na P-pop, community, kumbaga isang ano ng, store na para yung mga tao manumbalik yung saya, 'di ba? Sa sa huli ng ano, tawag dito, every weekend, yung mga student naipon na yung mga allowance, time na para bumili sa shop, sa mga record store ng, record shop ng ano, ng SB19, yung physical ano talaga, physical, store sa Manila. Pati yung mga probinsyano, mga taga-probinsya, definitely dadayuhin sa Manila para makapunta lang diyan. Oh, every time na magkakaroon sila ng mga upcoming albums or magre-release sila ng album, dun na sila mismo magsa-sign ng autograph sa release date ng album. Habang nakapila yung fans, 'di ba, during the release date, nakapila sa labas para bumili lang sa shop, sa music store na 'yan, record store. 1Z, ah, anong tawag diyan, gumawa sila ng ano, ng gano'n. Mahirap talaga kasi ewan, financially I think parang kaya din nila 'yan, eh. Ikaw ba naman makapagdaos ng ganyang katinding mga concert or ano, mga event, talagang ni isa walang nag-flop, grabe. Kaya nga may mga ano na sila ngayon, ewan ko lang kung totoo yung may sports car si Josh ba yun? Talagang makakabili talaga. Kasi obviously tingnan niyo yung mga nagdaang mga ano, mga concert na yun, Diyos ko Lord. Hindi lang sa Pilipinas, international. Ang daming kinita ng SB19 talaga. Limpak-limpak yan, for sure. Totoo yan. Yung sinasabi ko, medyo stable ng SB19 ngayon sa kanilang family, nakatulong na o whatever, nabili na yung mga gusto, yung mga luho,
this is the right time na asikasuhin, mamuhunan sa music industry natin. Ayusin yung namahingang music industry. Kasi magsisigayahan 'yan. Baka pati ang Octo Arts EMI biglang bumangon ulit at magsimula ulit sila sa kanilang business. Buhayin yung record company nila, pati yung Ivory Records. And ang Star Records naman gaganahan ulit, pati na yung Viva Records. Sisimulan lang 'yan ng SB19. Pinuno sana sino yung mga medyo malalapit kila Pinuno, I hope paki-share 'to kay Pinuno para at least hindi ko naman sinasabing at least man lang, may ganito palang thinking ang mga fans namin. Ano kaya kung gawin natin ito para sa kanila at sa mga susunod pang mga henerasyon, tayo ang magsimula. Kasi ang mga historian guys sa darating na panahon, ang makakalkal sa history ng music dito sa Pilipinas, music industry dito sa Pilipinas, isa ang SB19 sa makakalkal nila. History. Ito ang ambag ng SB19 na nung time na walang-wala, lubog na lubog ang Philippine music industry, ibinangon ng SB19. Sana may ganyan thinking ngayon ng SB19. Di ba? Hindi ko ina-accuse ang SB19 na nagpapayaman ano. Pero since may kapasidad na sila na mamuhunan, na gawin ang mga bagay-bagay nito na makakatulong sa music industry, magsugal sila. Kasi yun ang kumbaga diyan sila umiikot-ikot, sa music industry natin dito, Oo. Ayusin sana nila. Definitely 'yan. Ang bawi naman niyan sa kanila grabe bukod sa mga recognition mga 'di ba? Kasi yung pinakahigit sa pera yung recognition, tinatawag na ma-recognize ka as isa sa bumuo ng nalulumot ng music industry dito sa Pinas. I hope, pini-pray ko 'yan parati na maging masigla ulit yung music industry kasi ako buong buhay ko guys, obviously, nasa likuran ko nakikita niyo, yung heart ko nasa music. Ewan ko lang sa mga fans ngayon nakiki-join parang hindi ko nilalahat baka iba kasi uso, anong tawag dito, nakikiuso lang, pero yung heart hindi naman talaga wala man talaga sa heart nila yung music. Sikat ang SB19 sakyan natin ganito, ganyan. Para in ka pa rin sa grupo, sa mga tao, sa paligid mo. Hindi gano'n. Dapat hindi ka napipilitan, dapat kusa sa pakiramdam mo, sa heart mo, yung mga yung mga ginagawa mo. Hindi yung naano ka lang parang nainggit ka lang dun sa isang friend mo na, sikat ang ganitong grupo, ano kaya sosyal siya ngayon, parang ang ganda. I-try ko nga. Makinood nga din ako ng concert. Para kang tanga pumasok ka sa concert event na wala kang alam about sa artist, 'di ba? Timang. Gusto ko sabihin guys, ang hirap guys mag-explain totoo lang. Minsan nga ako parang naano din ako kasi, Diyos ko ang tagal kong nag-hintay ng since 2000, literal na bumagsak talaga di ako magkakamali, kahit kayo yung mga kasabayan ko yung mga kaedaran ko. Totoo ito yung guys taon na talagang literal na wala ang music industry, 2003.
Kasi noon guys, nung time na 'yan, ang makikita niyo guys yung mga nasa bangketa, yung mga pirated o ang tawag namin dito yan sa Bicol, DVD-DVD. Totoo yan. Ewan ko bakit sinuportahan talaga yun ng mga tao. Ang pila pati ang dami pating namimili talaga. Yung mga CD burn niya na mga naka-print lang yung mga cover ng album sa sino ba nakakaalala guys, pa-comment nga. ₱30 parang ₱25 lang each. Tapos may mga ang CD yan ₱30, ₱25. Ang DVD naman I think ₱75, 100 di pa ko nare-recall ko pa ano. Iyan yung mga namayagpag kaya nasira yung music industry. Piracy. Nawala talaga yung ano, wala na naglalabas na physical format, hindi na nilalabas ng mga record company yung physical format. Kasi wala nang bumibili, ang mas binibili na noon pirated. Pero since ngayon wala ng piracy ulit, wala ng pirated, wala ng makikita diyan ng mga DVD-DVD sa mga tabi-tabi, bangketa. Simulan ulit ng SB19. Para yung mga record company magsisunuran sa kanila. 'Di ba medyo nananahimik ang Star Record, magbo-boom ulit 'yan. Sasabayan niya ng Viva Records. Kaya ang Viva Records ngayon mas gusto pinala yung mga Viva Max, yung mga gano'n. Sa music parang hindi sila gano'n ka-hype. Kasi nga hindi man trip ngayon ng mga tao yung ano, yung mga ganyang physical formats na hindi trip talaga, wala sa ulirat nila yung mga physical format. Kaya gawin nga ng SB19, ilagay ulit ng SB19 sa ulirat ng mga tao ngayon ng physical format, sila ang magpasimuno, ilabas ulit nila 'yan. Kasi ang mga fans, yung mga avid fans, bibili at bibili 'yan. Oh, 'yun ang ibig ko sabihin. So natigil tuloy guys ang ating ginaganahan na naman ako guys mag-discuss ng mga about sa music industry. Medyo hiningal ako dun Ito tatapusin na natin 'to. Ayan, may dalawa pang natitira sa box set na ito. 'Di ba? Luray-luray na. Kasi ilang dekada ba naman guys. Ito yung dalawang single na natitira guys sa box set. Ito na yung Quit Playing Games. Quit playing games with my heart. Yan. Sino ba nakakaalam yan guys? Di ba CD format? Ayan yung mga mukha ng Backstreet Boys. Sana parating ganyan ng SB19 ang cover ng mga nila ay may mukha. Hindi yung mga ganito mga logo lang, o kaya naman ganito. Nasaan ang mukha diyan? Walang mukha. Dapat ganito mukha yung nasa cover ng album. Ewan. Ito yung first single na nilabas ng Backstreet Boys, Get Down. Sino yung mga nakakaalala sa Get Down? Diyos ko Lord. Lahat sigurong mga Foundation Day, yung mga field demonstration, isa ito sa ginamit na song nung mid-90s. Kasabayan ng Ace of Base. Get down, moving all around. Yung mga ganun, di ba? Yan yung Get Down. Ito ay may 5 tracks. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracks. May mga remixes. Bukod doon sa pinaka-single, yung original version. Ito ang kagandahan ng mga physical album. Lahat ng physical album mayroong mga cover. Lahat ng single na nilabas sa format na ganito. Di ba ang ganda? Kung i-collect mo ang dami. So iwasan na natin yung photo cards.
Oh, mas maganda ito sa photo cards, 'di ba? Oh, ayan ang mukha mismo ng artist. Instead na photo cards, poster na lang. Oh, 'yun ang maganda. Hindi ko sinasabing ano, itigil na ng SB19 ang pagpapaano ng photo cards ano, pero higitan nila, i-level up nila, kumbaga yung anong tawag diyan, i-improve nila. Gawin nilang poster, at least ang poster mailalagay sa wall ng mga rooms ng mga 18. Ang postcard parang sa wallet mo lang puwedeng isaksak o ilagay o kaya sa back ng mga IDs. Hmm, ito CD at the same time. Para yung ganito, instead of CD pinaliit ng SB19 ginawang photo cards. Sana SB19 ganito ang gawin niyo. Kunwari first single sa Iping yun yung Ginto. Oh, maglabas ang SB19 ng isang ganito maxi single, Ginto, tapos bukod sa original version maglabas sila ng mga remixes, kagaya nito ang daming remix sa isang single lang, Yung Ginto may iba-ibang edition, iba-ibang remixes, dance mix, rock mix, a cappella edition, 'di ba? May mga techno edition, mga gano'n, acoustic edition, version. Dapat gano'n. Kung ako nga sa SB19 ititigil ko na yung pag-support sa mga ano, sa mga Spotify and ano, hindi na ako mag hindi na ko di ko na diyan ilalabas yung mga song na ilalabas ko kung ako ang SB19. Ang gagawin ko maglalabas ako lahat ng physical album. Yun ang bilhin niyo, pilitin niyo SB19 yung taong bilhin yun lahat. Maglabas kayo ng 2,000,000 copies, ipamudmud nationwide, buksan lahat ng mga record company at gumawa ulit ng mga record store, gumawa ulit ng mga record store, isaksakin lahat ng mga physical formats sa mga store. Para ang tao wag nang pumunta diyan sa iTunes and Spotify. Kasi nakaka-sad. Wala nang 'di ba naalala niyo yung Astro Plus? 'Di ba nagsara? Odyssey, nagsara. Wow! Kung ako, mag-aano ako, sino ba yung sa YouTube guys, dito sa YouTube, tingnan niyo guys yung mga Gen Z, mga bagong tubo ngayon sa Amerika, kina-cancel na nila yung Spotify and ano, iTunes. Mas pinipili na nila ngayon yung mga ganito, mga physical format sa Amerika. Kumbaga yung ano, namomroblema na nga ang ano, kumbaga nagsisimula na magkaproblema ngayon ang, Spotify. To the point na naglalabas sila ng mga promotional, yung mga promo ano, yung mga I think parang 30% off, 50% off sa pagsu-subscribe sa kanila, yung subscription. Kasi ang mga kabataan sa Amerika, to the point pati yung apps, dine-delete na talaga nila ngayon, yung mga kabataan sa US. Oh, kasi sinu-support na ulit nila yung mga physical format. Kasi tape, CD, ito na ang gusto ulit ngayon sa US, pati sa Europe. Ewan ko ba sa Pilipinas kung bakit gustong-gusto pa yung mga streaming na yan. Sa next album ng SB19, mag-release sila ng 1,000,000 copies ng album nila sa vinyl record format, sa CD format, sa cassette tape format. Isaksak nila lahat yan nationwide sa mga store, mga physical store. Oh, gano'n. Sa ngayon kasi impossible pa yun kasi wala na ngang store, 'di ba? Ipa-online nila. 'Di ba may online naman? Oh, kagaya ni Mariah, ako nag-o-order ako kay Mariah bukod sa Amazon, may sarili si Mariah website. O doon ko binibili, pino-purchase, pini-pre-order ko talaga yung mga physical format ni Mariah. Mariah Carey. May website siya. Lahat ng mga physical format ni Mariah nasa website niya, official. Gano'n din dapat ang SB19. Since wala na nga ngayon mga physical store.
nationwide, nagsara na lahat. Kasi yung natitirang Astro Plus 'di ba nagsara? So yun guys. Oh, ito natapos din natin guys. Hi sa ating mga viewers, salamat sa mga nag-tune in guys sa ating live ngayon. Don't worry, ipo-post ko 'to, ire-repost ko dito sa ating YouTube channel. Ito yung mga hindi ko sinasabing napilitan lang siguro ang SB19 ano. Ito yung mga nailabas ng SB19 na physical format sa CD lang. Walang ibang format, CD lang, walang plaka, walang cassette tape or ano pa man. Ano lang, CD, and then yung isa pa yung sa kalagitnaan yung may ginto, anong album yun? Hindi ginawa ng ganito, ano medyo na-weirduhan nga ako ano, okey naman 'to may ganito ano, mga logo, mga symbol ng ano, pinagdadaanan ng album, yung dinadala ng istorya ng album na ito, yung logong ganito ano. Bakit walang mukha? Doon ako nagtataka. Mas pinili talaga nila yung ganito, yung symbol. Pero sa loob, dito nilalagay yung mukha nila. Hmm, hmm. Bakit hindi sa cover ng album? Paano sila makikilala ng mga hindi pa sa kanila nakakakilala? Basic, 1 + 1 = 2. Hmm. Ang dami 'to, oh, 'di ba may mukha? Oh, bakit hindi dito inilagay? Alam ko yung ano, eh, ano nito, concept, yung ano, yung, simbolo ng dami sanang photo, oh. Bukod sa photos, literal na ang mga album noon, bukod sa cover ng album, meron talaga yung mga photo sa ano, sa loob ng album. Pero ewan ko ba mahilig ang SB19 sa mga ganito, yung walang photo nila, yung mukha nila. Dapat confident ka sa sarili mo, dapat proud ka, album ko 'yan, nandiyan ako sa cover, oh. Buksan niyo ang iTunes saka Spotify, ito ang bubungad, walang mukha. I-try niyo ang Backstreet Boys, ito ang bubungkara sa inyo, may mukha. Hmm. Sana ano, yung mga ano, mga ibang parts sa marketing kasi yan, eh, medyo baguhin ng SB19 talaga. Yung magdesisyon sila ng pinaka the best na desisyon na magagawa nila. Hindi yung baka kasi yung ibang member ayaw talaga ng mukha nila sa cover ano, hindi ko lang alam. Sana maging confident sila sa itsura nila. Kasi hindi lang mukha nila yung ano, habol ng fans, yung music din. Pero maganda pa rin yung may dinadala mo yung music na ginagawa mo sa pamamagitan na nasa literal na nakabiladlad yung mukha mo dito sa album mo. Especially kung ano, debut album dapat talaga may mukha 'yan. Sino ba 'yan? During release mo ng debut album wala kang mukha, na nagsisimula ka pa lang sa industry. Make it sure na may mukha ka sa album, sa cover ng album mo. Kasi hindi lahat kilala ka. And kung kilala ka na naman, mas matutuwa yung mga fans. Kasi mai-excite kasi, "Oh, wow, andiyan ang idol ko." So, ide-display ka agad, oh, everytime, everyday makikita ka sa cover ng album, nakalagay diyan sa mga 'di ba?
Yun na nga, ang Get in the Zone lang ang may bukod tanging may mukha. Tama si ano, si ano ni NC689. Ito. Pero the rest, ito na yung mga nangyari. Kung isang avid fan ka, mas gaganahan ka kung may mukha ito ng iniidolo mo. Kung may dinadalang simbolo yung album, yung konsepto ng buong album na ito, puwede naman i-ano, ilagay din naman, i-include, pero wag mo naman literal tanggalin yung kung sino yung artist talaga sa album na 'yan. Mas importante pa rin yung mukha ng nasa loob ng album, yung gumawa ng album, 'di ba? Anyway, since natapos na nga itong tatlong ano, EP, abangan natin kung ano ang kung anong ilalabas ng SB19 sa mga fans. Kung sila ba ay maglalabas ng box set na pagsasama-samahin yung mga EP na nagawa sa vinyl record format o kaya sa cassette tape format or sa CD format ulit. Abangan natin 'yan. Sabi ko nga, kung mangyari man 'yan, magandang samahan ng SB19 ng mga unreleased songs. Kasi naniniwala ako guys, 'pag nagko-concept ka gumagawa ka ng isang album, hindi hindi lang how many tracks? Kunwari ito, hindi lang 5 tracks ang nai-record niyan mga 'yan. More than 10 tracks o 20 pa. Ngayon, since natapos na yung tatlong gano'n, may ano, binuo silang ganyan, eh. Nabubulol ako guys, pasensya na. Madaling araw na kasi. Gumawa sila na parang ano, parang bonus tracks or unreleased, edition sa tatlong nagdaang EP. Tapos isama nila sa box set para may bago pa rin sa mga fans na napapaloob sa isang project na nilabas ng SB19. O kaya gumawa sila ng iba-ibang remixes doon sa mga single na sumikat sa EP like yung Ginto. Actually may nagawa ang SB19 na isang version ng Ginto, yung ano, simula at wakas concert version. Oh, yun ang ibig ko sabihin, bagong edition yung bagong version. Gumawa sila ng mga remix ng mga Doon Ka, kasi yan ang sumikat sa album na Doon Ka. Gawa nila ng new version. Something like that na pwede mong mai-add sa album na ilalabas. Tapos yung mga unreleased, yung mga rarities na tinatawag, isama sa box set and then i-compile yung lahat ng photos na naipon sa tatlong nagdaang EP niyan, yung mga tours and ano, definitely may mga photos yan behind the concert, kahit yung pagre-recording may mga photos yan for sure. I-compile nila yan sa isang book, isingit nila sa box set na ganito. Yun ang ibig ko sabihin. 'Di ba as avid fan or fans, iba yung feeling, eh. May kakaiba Diyos ko Lord. Papapasaya ng SB19 yung mga fans. Maniwala kayo guys. Sabagay kayo sa sarili niyo 'di ba masaya 'pag gano'n? May pinapanabikan ka, siyempre unang-una ipe-pre-order mo na 'yan, 'di ba, ma-e-excite ka kaagad. Oh, wow, may bago ang SB19, kakaiba box set. Lahat plaka, lahat vinyl records yung nasa loob, vinyl records. Oh, 'di ba? Tapos mayroon ding box set din ng mga CD formats. Mamimili na lang ngayon ang mga fans kung anong formats ang bibilihin or mga cassette tape formats na box set din. Pinagsama-sama yung tatlong nagdaang EP. As a whole, box set. Sana maisip yan ng SB19
paano yun, paganahin nilang parang tawag dito, yung marketing nila i-boost talaga nila ng ano, hmm. Definitely sila pa rin end of the day kumbaga siyempre kahit may ang marketing is ano, naandun pa rin naman yung mga desisyon ng member niyan, especially si pinuno, hmm. Kung ano yung nasa sa loob niya, oh, gusto kong mangyari at this moment maglabas na tayo ng mga formats na 'to at since tapos na yung tatlong nagdaang EP natin, i-combine natin lahat sa isang isang packaging para sa mga fans natin. Magsugal tayo ngayon, parang gano'n kasi music is business. Kung iniisip mong alanganin, literal magsusugal ka talaga, subukan mo. Malay mo sila na magsimula ng pag-unlad ulit ng music industry natin. Yun na yung sinasabi ko sa kanina 'di ba yung mga pinagsasabi ko kanina, yun yun. So yun guys. Again, sana may mga na-inspired kayo guys. Papahalagahan din sana niyo yung, tinatawag kong heart ng music, yung mga 'yan, hindi yung Spotify, iTunes, hindi 'yan. 'Pag na-corrupt 'yan sa cellphone mo, mag-download ka ulit, purchase ka ulit, at hindi mo 'yan guys maidi-display ang Spotify, iTunes mo at hindi mo 'yan mabubulatlat at walang gano'n. So 'yan guys, hanggang dito na lang muna guys ang ating ano, sana next time guys meron na tayong binubuksan ngayong mga plaka, mga vinyl records ng SB90 naman or mga cassette tape ng SB90 naman, or box sets, yun. So guys, thank you for watching, hanggang dito na lang muna ulit and don't worry guys, ipo-post ko ito sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, pa-subscribe naman and pa-like na din ang ating live. And yung mga videos nating pino-post pa-like na din and kung may mga suggestion kayo, pa-comment na lang. And, ayan, looking forward sa next nating balitaktakan dito sa live. Ayan, parati tayo magla-live. So again guys, thank you for watching. Parati kong sinasabi, always be kind. God bless us guys. Thank you for watching.